We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Gatusan ka mga elderly ang nakabenepisyo sa gipaygayon nga medical mission sa Davao City, subay sa kasaulugan sa National Elderly Week. Ano ang report ni Jandy Esteban? Sa Yumilinya, ang 72 anyos nga si Nanay Belia aron maka-avail sa libreng serbisyo sa gipahigayon nga medical mission sa Davao City. Naka-avail siya og libreng tambal ug nakapa-medical check-up. Dakong tabang na ni. Dakong tabang. Walay pa bayad pa ospital? Wala. Check-up? Wala. Gastos? Wala. Ang 65 anyos nga si Nanay Ruby, usasab sa mga nakapahimulo sa maong aktibidad. Pagkakaroon mahal man yung mga palaliton, at least nakatabang mo sa mua. Libre pa, napay mga libre nga kit. Dunay naka-avail sa libreng bakuna, batok flu ug pneumonia. Dunay say dental services. Natay mga medical conditions manggod usually sa mga elderly like mga high blood pressure and diabetes. So kailangan pa na siya i-rule out before ta maka treatment plan for them. Sobra 500 ka mga senior citizen ang naka-avail sa medical mission subay kini sa National Elderly Week. Natay daghan na stations karon, natay optical, so we will be giving reading glasses. We will have vision check muna, vision screening, and then we will be giving reading glasses. Kanang sa dental sad nato, natay dental awareness and natay dental kits na ihatag. Didri sa atong rehab services na sa tay mga assistive devices na ihatag. Dirisad sa ato ang wellness and nutrition, nasa ihatag ng mga awareness na campaign. The people know nationwide that there are these older persons need to be protected. They need to be loved. They have to be remembered for the great contributions they have for nation building. Ginapaabot na lang sa NCSC nga mabalhin na ang pagdumala sa mga programa gikan sa DSWD sa ilang komisyon, sama sa social pension o centenarian gift. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kagubot, mikatay na karon human ang pagpangatake sa Hamas militants sa Israel niadtong Sabado. All right. Yumna, please take cover. Kining usa ka reporter sa usa ka network nga si Yuma Al-Sayed ang magbalita unta live gikan sa Gaza City dihang niugo sa usa ka gambalay sa iyang background ang Israeli missile. Midagan kini sa kahadlok alang sa iyang seguridad. Nahitabo kini pipila ka oras human ang surprise Hamas attack sa Israel. Gipagawas sab sa Hamas niadtong Domingo ang videos kung asa gipaka ang ilang drone nga gigamit sa pagpangatake sa nasod Israel niadtong Sabado gikan sa Gaza. Tungod niini, paspas nga mibalos ang Israel ug pipila sab ang rocket ang gipalupad puntirya sa Gaza City ug pipila ka tangke ang gideploy sa Lebanon border area. Gani, nakuhaan sa video ang pag-igo sa usa ka Israeli missile sa usa ka gambalay sa Gaza nga maayong pagkahugmak. Nailhan kini nga Palestinian tower nga maayong pagkadanyos sa pagkaigo sa bomba. Halos malukupsab sa bagang itom nga aso ang tibuok palibot sa gambalay. Sumala sa Gaza health officials nga miabot na sa 198 Palestinians ang namatay sa gihimong pagpamomba sa Israel. Gibutyag sa Israel nga Iran-backed group nga Hamas ang nagdeklara og giyera kanila.
kung asa nakigsangka kuno sa ilang tropa ang pipila ka Hamas militants sa mga kasigbit nga lugar sa Israel sa Gaza City. Mao kini ang gibutyag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Department of Migrant Workers Region 10, todo ang monitoring nga ginahimo para masubay ang mga overseas Filipino worker nga anaa sa nasod Israel. Kini human miulbo ang gera diyang sorpresang giatake sa Palestinian militants ang nasod ni adtong Sabado. Ano ang report? Kapin gatos ang patay diyang sorpresang gisulong sa Palestinian militants nga Hamas group ang southern part sa Israel. Nagpasad sa kalsada ang patay gumikan sa pagpangatake. Sa maong hitabo, gileon sab nga naglusad og retaliatory strike ang Israel sa Gaza City. Gatusan sab ang patay ug nasamdan sa insidente. Dako ang posibilidad nga mulungtad pa ang giyera sa mong mga lugar. Tungod niini, padayon sab ang monitoring nga ginahimo karon sa Department of Migrant Workers Region 10 sa nasod Israel alang sa mga overseas Filipino worker nga naipit sa giyera. Sumala sa ahensya nga sagad sa mga Pinoy nga anaa sa mong nasod kay nagtrabaho isip caregiver, ingon man ana sa hotel industry. Gikumpirma sab sa ahensya nga adunay mga taga Northern Mindanao ang anaa nagtrabaho sa Israel apan wala sila mahatag nga datos sanglit anaa kini sa central office sa kauluhan. Dito naman sa Cagayan de Oro, ang pamilya sa atong mga OFWs dito sa Tel Aviv and other parts of Israel, kung may report sila na problema relating to this ongoing war, they can immediately come to our office. Sa kasamtangan, usa ka magbanay pa lang kuno sa kauluhan ang nangayo og tabang sa ahensya alang sa ilang banay nga ana sa Israel. We were informed that ang mga PhilCom leaders, Filipino community leaders, are also being utilized to monitor their respective groups, members, and then kung may ugnay mga untoward incident, ma-report immediately sa atong MWO at embassy. Alang sa mga adunay concern o buot mangayo og tabang sa Department of Migrant Workers, mamahimo sila nga makontak pinaagi sa ilang social media pages, ingon man sa mga numero nga makita ninyo sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Pamilya sa missing nga kasambahay sa Davao City nga si Justin Saldua. Gipakita ang panag-istorya ni Justin og iyang iyaan kung asa iyang gibutyag nga nahilabtan matud pa siya sa iyang amo nga pulis. Pamilya, nanawagan nga mapaspasan ang pagpangita kang Justin. Samtang kapulisan sa Davao City, dunay bagong impormasyon nga makatabang sa ilang investigasyon. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sa pagtugot sa mga ginikanan, gipakita sa iyaan sa missing nga kasambahay nga si Justin Saldua sa GMA Regional TV ang ilang uwahing panagstorya sa iyang pagumangkon una kini nawala. Sa mong konvo, Agosto 28 alas 4:40 sa hapon, miingon si Justin sa iyang iyaan nga mahadlok kuno siya sa iyang amo nga pulis ug kinahanglan na niya og kasumbungan. Dinhi iyang gibutyag nga nahilabtan kuno siya sa iyang amo nga pulis. Dihang gipangutana sa iyang iyaan kung duna kini hulagway sa iyang amo. Ang gisend nga hulagway ni Justin mao ang hulagway ni Police Major Michael Uyangguren, kinsa kanhi hepe sa Turil Police sa Davao City. Gisulti usab ni Justin nga ikausa kuno siya nahilabtan sa iyang amo ni adtong tungura nga nagistoryahanay sila sa iyang iyaan sa Messenger. Matod ni Justin, gitago kuno siya sa inahan sa kaipon ni Uyangguren ug iyang gipaabot ang iyang amo nga babae kay wala pa siya'y pamiliti. Una nang nagpasiraan si Justin nga dili una isulti sa bisan kinsa, bisan sa iyahang mga ginikanan tungod na hadlok siya alang sa ilahang seguridad. Daan nang giingon sa inahan ni Justin nga nanawag ang anak alas 7 sa gabi kay nagpahibalo nga muuli sa ilahas sa Mungkayo ug magpasundo unta sa terminal sa mong lungsod. Human sa tawag, dili na makontak si Justin kinsa hangtod karon wala pa igkita. Para manggod sa ako, ma'am, nanabaho manggod akong anak pero nganong gibuhat man na niya good. Okay. Gibuhat man na niya. Okay. Pulis manggod na siya. Ang ako adyong panawagan jud, ma'am, nga unta makita gyud namo si Justin nga kuan gyud namo iyang hustisya. Gisuwayan og kuha sa GMA Regional TV ang kabahin ni Major Uyangguren. Kalabot niini
apan wala pagihapon kini mihatag og pahayag. Sumala sa Davao City Police Office, ginapalawman na nila ang investigasyon kalabot niini. Apan wala pa kuno sila'y nadawat nga formal nga reklamo. Hinuon, mipasalig ang DCPO nga mahimong patas ang investigasyon. Kasi kung alleged nga iyagang i-rape siya, so ato na siyang ipa-medical ma'am no, dili ta mo conclude dayon kung tinuod ba na o sa diha, kay kandakan pa na siyang investigation. Nagkakandak pag investigation ng ato investigators from the Davao City Police Office sa pagpangita ni Justin na mga information mga nakuha nga dili sa namo iban sa media kay para dili ang mga pagkandak investigation. Dunay police blotter ang pamilya ni Justin ug ang kaipo ni Major Oyang Guren dito sa Mungkayo Police kalabot sa pagkawala ni Justin sumala sa DCPO. Daan nang gisulti sa inahan nga uwahing gipasakay og taksi sa iyang amo nga babae si Justin pauli sa Mungkayo apan wala niini makuha ang plate number. Si Major Oyang Guren girelieve sa pwesto niadtong September 28. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, atong makauban ang 11 nga Miss Mindanao State University 2023 nga gikan sa College of Fisheries. Human ang 50 katuig. Atong sayron ng dugang detalye sa live report ni Abby Caballero nga live dinha sa Gensan. Abby, a beautiful morning! A beautiful morning, Kent, ug sa atong mga kapuso nga nananaw karon. Karong buntaga mga kapuso, atong makauban ang giilang Golden Queen sa Mindanao State University dinhi sa General Santos City. Let's all welcome our Miss MSU Gensan 2023, Miss Cyril May Marcilia. Ayan, good morning Cyril. Ug welcome sa At Home with GMA Regional TV ug congratulations sa imong kadaugan. Maayong buntag mga kapuso at magandang MSU. Ako si Cyril Marcilia, 19, from the College of Fisheries. Ayan, 19. Usa ka sa pinakabata, yes, Cyril, no? So, Cyril, remarkable ang imong kadaugan since sulod sa 50 years, kini ang labing unang crown nga nakuha sa College of Fisheries. Katubang moment nga pag-announce nga ang College of Fisheries o ikaw ang nadaog isip Miss MSU Gensan 2023, unsay imong gibati, unsay anaa sa imong huna-huna? Actually, moment pa lang na I talk and answer na ko ang final question, I really have that confidence na I can have the crown and I got it. So, the moment pa lang na gi-announce sa College of Fisheries, wala na gid nako na control akong emotions. I really cried because this is the dream of all College of Fisheries. We are being heard and it is my proudest moment ever because nakita gid nako ang audience and of course my anglers na grabe ang cheer and maghilak na jud tanan sa crowd. So dili lang ni dream come true para kanimo Cyril kundi sa buong department sa College of Fisheries. So tan-aw nimo Cyril unsay experiences, training o ang imong edge nga ikaw gayud ang nag-stand out sa competition? So when I joined and I really have the opportunity to represent my college sa Miss MSU, I really have that an aspiration, an inspiration na anak ko na this is not just for me, this is not just for my personal na kailangan ako mag-win and mag-shine. This is, I have my backbone which is my anglers, my fisheries because we are being discriminated and downgraded because naalang mi sa fisheries. And mao na kong edge because I raised the banner and I am proud raising the banner and use as really my voice na I wanted to show everyone na dili lang gid mi fisheries lang. Ayan, so karon loud and proud ang mga students from College of Fisheries nga nabelong sila sa kani nga department tungod pud sa imuha Cyril. So Cyril, sa mga pageants, sa mga naga-join og pageants ang mga beauty queens, doon na sila ginatawag sa ilang walk. Sa imuha unsay tawag sa imong walk? This is funny because since I won the crown in the golden year of MSU and I am from College of Fisheries, we called it the goldfish. So anong goldfish? Nag-trending po kami sa Twitter and also lots of social media platforms and they keep on using the hashtag goldfish and we realized, my glam team really have the realization, basi goldfish because we are in the golden year and I am from College of Fisheries.
po. Ayan. So katuday ang rason nga ng goldfish pinasahi kay sin sa uban, doon na sila ginatawag nga lava walk, snake walk ug unsa pa to. So kani goldfish mga kapuso. Unya mga kapuso atong makit-an sa kung unsa ang pasample ni Cyril sa iyahang walk, no. So kato Cyril naman siya nimo kaganiha nga 19 years old pa ka, usa sa pinakabata sa kompetisyon. Dugang pressure ba ni siya sa imuha? Actually, no one really pressured me, ma'am. Ang nag-pressure gid sa ko is akong sarili. Not because dili na ko kaya makasugakod with other contestants, because the contestants of Miss MSU's dili basta-basta. They are veterana na gid sila when it comes to that. And me as a youngest, I really have I keep on thinking na unsa gid ako ang purpose na mag-stand out gid ko, and that was not just for me. Dili gid ako get take advantage na 19 lang ko and dili na ko ni kaya. 19 ko and kaya na ko and kaya gid na ko ipamuka sa lahat na naagid ko ginapaglaban. And ako ang advocacy is worth fighting for gid kayo. So first time ba nimo Cyril nga nag-join og beauty pageant? Actually, ma'am, dili siya first time, but first time na ko siya na ato kadako nga crowd and prestigious kaayo ang Miss MSU. This is the most awaited pageant here in Southern Mindanao, and I am very proud na isa ko sa candidate and mas proud na ako ang Golden Queen. Yes. Kay Cyril, sa pila ka years, no, every time kaning competition na sa Miss MSU, ginaatangan gyud. Hilabi pa ang question and answer portion kay dili gyud lalim ang mga questions during sa pageant. My God. Marag kumbaga, grabe ka tong during sa Q&A po ninyo, 'di ba? Dili gyud basta-basta. So kadto Cyril, no, isip Golden Queen, unsay buot nimo nga legacy, ang buot nimo ikabilin sa imong department, especially sa mga future contestants sa imong department? So, siguro ang legacy na gibilin ako is that I keep on fighting for equality and inclusivity, not just in College of Fisheries, but to all MSU1 who felt downgraded and discriminated. Because I wanted to show everyone na we are a scholar ng bayan, and we are also the pag-asa ng bayan, and we will keep the fire burning because an MSU1 will always be an MSU1. Ayan, very well said. So lastly, Cyril, sa mga aspiring beauty queens nato diha, unsay advice nga imong mahatag kanila para puhon kung maapil sab sila, makuha sab nila ang corona sama nimo? So for all aspirants and future queens, always remember to just enjoy, and always remember that you have the advocacy you are fighting for, and don't just give yourself, because yourself is enough, but having someone or something you are fighting for is more than enough, and it will make you shine if you have something that is representing, and you have something to be able to use your voice, and you have the reason for it to use it. Ayan, so sa atong mga aspiring beauty queens, no, dili lang po dapat beautiful outside, dapat inside po, di ba? Lahi gyud ang mga beauty queens sama ni Cyril. So kadto mga kapuso, no, hinaot nga na-inspire sab mo sa istorya ni Cyril. Gani kung atong basihan ang iyang istorya, bisan pa siya usa sa pinakabata, wala kini nahimong babag, apan mas naningkamot gayud siya aron makuha niya ang corona. So kana usa gikan dinhi sa General Santos City, balik usa dinha sa inyo sa studio. Congratulations sa ato ang Golden Queen ug sa ato ang mga anglers din ha sa MSU. Daghang salamat Abby ug mayong buntag sa inyo diha. Ug tutok lang sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, padayon nga magpaulan sa dakong bahin sa nasod ang trough o extension sa low pressure area nga anaa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay na matikda ng LPA sa gilayong 1,170 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Karong adlaw, posible na kining makasulod sa PAR apan nagpabilin nga ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Mato sa pag-asa, labing apektado sa LPA ang Mindanao, Bicol Region, Eastern ug Central Visayas. Samtang localized thunderstorms ang nabiling parte sa nasod. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base ka na sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini sa hapon o gabi kung asa halapad na ang masinating pag-ulan. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar na posibleng maghatod og baha o landslide.
Mga kagayanon nakapahimulos sa tulo ka adlaw nga diskwento caravan nga gipahigayon sa DTI-10. Baratong grocery items, karne ug frozen goods mapalit sa maong caravan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Subay sa pagsaulog sa National Consumers Month, gipahigayon sa Department of Trade and Industry 10 ang tulo ka adlaw nga diskwento caravan gawa sa Cagayan de Oro City Hall. Sa maong caravan, napalit sa mga kagayanon ang baratong grocery items, karning manok, frozen goods, bugas, ingon man mga RTWs. Sumala sa DTI-10, voluntaryo nga misalmot sa kalihukan ang 20 ka mga pribadong establishmento aron makabaligya og baratong paninda. Ang atong mga consumer, which is all of us, can avail of discounted price, especially karon sa atong month as consumers. So, mo na siya ang DTI in partnership with the LGU Cagayan de Oro City na tay diskwento caravan. Ang kahigayunan wala gipalampas sa mga kagayanon. Si Janice gilayong nangumpra alang sa ilang usa ka semana nga konsumo sa ilang banay. Makatabang siya kay barato ra siya. Dayon ingan unta piminti. Makatipid-tipid siya sa kuan mahal nga palatunon. Mapasalamaton ang DTI-10 sa ilang mga partner o stakeholders nga may kooperar sa ilang kalihukan. Abiso sab nila sa mga konsumante nga kung adunay mabantayan nga pag-overprice sa mga essential goods sa merkado nga i-report gilayon kini sa ilang opisina aron mahimuan og aksyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Gibutiyag sa Davao City Police Office nga posibleng kailara ang mipatay sa kaning Executive Assistant sa Philippine Sports Commission nga si Lilian Nieva sa iyang balay sa Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gisiguro sa Davao City Police Office nga dili makalakaw og Davao City ang persons of interest nga ilahang ginatutukan karon sa kasong pagpatay kang Lilian Nieva, ang kanhi Executive Assistant sa Philippine Sports Commission. Si Nieva napalgang patay niadtong September 29 sulod sa iyahang balay sa Davao City. Kinsa nakaangkon og sobra 40 kasama dinunggaban sa lawas base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Nagmugna na sabog oplan siyasat ang DCPO aron mapaspasan ang pagsulbad sa kaso. Mga persons of interest, dili lang sa namoy dahil most kung pila ni siya ma'am, no? Kay nakita ba na ito ma'am, no? Nakabalo ang tanan, nga walay forcible entry, walay igo pa para makasulod ng isang ka-suspect. So may possibility nga kailang yun sa mga biktima ang mga suspect ma'am, yun na ang itutukan karon. Daan ang nagparayag og kahadlok ingon man tabang ang mga homeowner sa subdivision kung asa nagpuyo ang biktima sa ilang seguridad human sa hitabo. Sumala sa Davao City Police Office, ila kining ipaabot sa Baliok Police Station. Sa Barangay Council, ingon man sa management sa subdivision aron mahisgutan unsaon pa pagpahugot sa seguridad sa lugar. Kini ilabi pa nga duna na daw nahitabong kawat kaniadto sumala sa pipila ka residente. Wala pa'y perimeter fence ang pipila ka bahin sa subdivision kung asa bisan kinsa ang pwede makalusot. Wala pa usay suga ang pipila ka dalan. So ato lang na ikaw sa Baliok Police Station, mabuti barangay and the management ma'am, or nangulo diha or kisa ba nang diha ma'am no sa subdivision sa Decom sa Baliok para pahigahisgutan ka ng mga reklamo diha mga kawat-kawat naman. Gihangyo usab sa DCPO ang mga residente nga i-report dayon sa police station o galing dunay mga kawat nga nahitabo sa ilahang lugar o dili bakaha dunay mamatikdan nga kadudahang tao aron daling maaksyonan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 2,000 ang patay, samtang ra sa kapin 9,000 ang samdan sa magnitude 6.3 nga linog sa Afghanistan. Sunod-sunod nga linog ang nasinati sa nasod Afghanistan itong Sabado nga may abot sa magnitude 6.3 ang natala base sa monitoring sa US Geological Survey. Miabot sa kapin 2,000 ang patay, samtang ra sa 9,000 ang nasamdan sa linog. Sumala sa Taliban administration, natala ang sentro sa linog sa northwest sa city of Herat. Gari gibutyag sa Herat health officials nga ana sa kapin 200 ang patay sa syudad o pipilang nasamdan nga ginadala sa balay tambalanan. Pipila ka lugar sa Afghanistan sa karon ang dili masudlan gumikan nga sa mga nangadanyos nga kalsada o gubang istruktura nga kasagaran gama sa mud structures nga dali lang mahugmak.
Napulo ka bag-ong mga motor ang gituno sa Zamboanga City LGU ngadto sa Zamboanga City Police Office. Human ang flag raising ceremony sa Zamboanga City Hall's ground. Gilayong gituno sa Zamboanga City LGU ang bag-ong mga motorsiklo ngadto sa Zamboanga City Police Office. Sumala pa, kini alang sa mas paspas nila nga pagresponde sa mga emerhensiya ug magsilbisab nga dugang kahimanan alang kanila. Ang maong mga motorsiklo mobalor og 1.5 million pesos. Sumala sa City LGU, gikan ang pondo sa 2022 Peace and Order Fund isip paghatag og suporta sa security sector alang sa kalambuan sa dakbayan. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Khalil Gibran, usa ka Lebanese-American writer. Beauty is eternity, gazing at itself in a mirror. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.